Makukulay ang kanilang mga balahibo. At iba-iba ang laki ng kanilang katawan. May mahaba at matutulis ang mga tuka para pangkuha ng pagkain nila sa tubig. Pagkatapos nila mag-hunt ng food sa Laguna de Bay, pabalik naman sila. Madalas ito makita malapit sa mga lugar na may dumadaloy na tubig. Maaga pa lang, busy na ang mga magulang na ito. Aktibo ang mga ibong wakwak o Black Crown Night Heron tuwing dapit hapon at mukhang liwayway. Pag meron na silang chick, so kailangan mo na silang constantly pinapakain ng chicks for them to grow. So siguro every few hours or even every few 30 minutes, kailangan mo pakainin yung chick. Kailangan kasi nito maghanap ng pagkain para sa mga palaging gutom na inakay. Dito natin nakikita na meron silang pinagmumulan na puno kung saan yun yung mukhang tahanan nila. Pagkatapos nila mag-hunt ng food sa Laguna de Bay, pabalik naman sila. Sa kanyang pagbabalik, dala na niya ang panglaman tiyan ng mga inakay. Dapat hating kapatid, pero mukhang masiba ang isang ito. Hindi tuloy nakakain ang isa sa mga inakay. Kaya kailangang bumalik ang magulang na wakwak sa lawa para manghuli ulit ng pagkain. Mabuti na lang at malapit sa lawa ang kanilang tahanan. Although it's a resort, pero makikita mo nagko-coexist yung tao at yung mga hayop dahil nga sa mga puno na ito. Maaga pa lang, busy na ang mga magulang na ito. Aktibo ang mga ibong wakwak o Black Crown Night Heron. Pinuntahan ko ang mga puno na tirahan nila. I see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi na mabilang. Dito pa lang sa puno na ito. And there are around 4 to 5 trees para gawing nest ng mga wakwak na ito. Dito nagpaparami ang mga ibon. Kapansin-pansin din ang kakaibang itsura ng matatandang wakwak. May itim at puting balahibo. May tila koronang nasa ulo. At mapulang mga mata. Samantala, ang mga batang wakwak ay kulay brown, may batik-batik na balahibo at dilaw na mga mata. May kakaibang tunog din ang mga ibong ito. One of the sounds that you would hear is from the bahaw is yung kwak. So meron siya yung rasping sound na tapos meron siya yung kwak. Kwak. I think the name wakwak applies because it's onomatopoeic. Kung yung tunog ng pangalan, tunog ng ibon, usually yung pinapangalan. Kapag nakarinig ng ganitong tunog, lalo na kapag malapit sa mga kakahuyan at tubig. Huwag matakot, hindi sila umatake ng tao. Mahiyain ang mga ito at iniiwasan ang tao. At ang hinuhuli lang nila ay maliliit na hayop tulad ng isda, palaka at insekto. Sa San Fernando, La Union, abala ang mga ibon.
mukhang hindi uso sa kanila ang magpahinga. Sino ba naman ang magpapahinga kung ganito kaganda ang ilog? Payapa at walang kaagaw. Ang salaksak o common kingfisher, chill lang na nakadapo sa sanga. Tila may inaabangan at hinahanap ito. Maya-maya pa, nag-dive na ang salaksak sa tubig at pag-ahon, bit-bit na nito ang maliit na isda. Para hindi makawala ang isda sa bibig nito, inihampas-hampas niya ito sa sanga. Mukhang matalino ang salaksak. Siniguro nitong hindi makawala ang grasya. Kilala ang mga salaksak sa galing nito mag-dive sa tubig. Para kumuha ng pagkain, gamit ang kanilang transparent third eyelid. Ito ang tumutulong sa kanila na makakita sa ilalim ng tubig. Samantala, nakita namin ang dalawang salaksak na ito. Tila nag-aaway dahil naghahabulan sila sa paligid at nagbabaw sa bawat isa. Pero teka, away nga ba? Paligawan. Yung ganun na behavior ay typical sa mga nagliligawan na mga ibon. Nagbabaw sila, tapos naghahabulan, tapos nagsusubuan. Yun yung courtship behavior. Aba, jackpot! May pagkain na, may partner pa. Ang tagak o little egret kanina pa ikot ng ikot para makahanap ng pagkain. Gamit na niya ang kanyang tuka at paa, pero sa paghahanap, wala pa ring huli. Hanggang sa wakas, may tilapia siyang nakuha. Unti-unti itong linunok ng tagak. Uy, isang buong tilapia ang ninulok niya. Siguro gutom na gutom ito. Sa laki ng isda, mukhang ang grasya magiging sanhi pa ng kanyang disgrasya. Kaya no choice ang tagak kundi pakawalan ang tilapia. Safety first muna ang tagak. Ang pirik-pirik o blue-tailed bee-eater naman, chill lang na nakadapo sa kable ng kuryente. Pinagmamasdan muna nito ang posibleng pagkain bago atakihin. Timing is everything para makakuha ng pagkain ang pirik-pirik. Pero mukhang nagkulang ito sa timing. Better luck next time, pirik-pirik. Iba naman ang diskarte ng mga whiskered tern o kanaway. Lumilipad muna ito ng mababa at paikot sa itaas ng tubig. Pinagmamasdan nila maigi ang tubig. Target nitong pagkain ang mga insekto at malilit na isda. Mukhang nahihirapan ang isang ito. Wala pa rin siyang nahanap na pagkain. Pero never say die ang motto niya. Magkaiba man ang lokasyon at estilo ng mga ibong ito sa paghahanap ng pagkain. Pare-pareho namang pinagdudugtong ng tubig ang kanilang mga buhay. Sa ilalim ng karagatan, parang may party.
may mga nilalang na tila nagsasayaw at nagpapadala sa agos. Ang ilan, kayang lumobo para magmukhang malaki at nakakatakot. May mga magaling ding manggaya at may makukulay na galamay. Ang ganda nito, angat sa malalim at malawak na karagatan. Sino ang hindi mabibighani sa Anilao, Batangas? Pero hindi lang ang magandang dalampasigan ang dinarayo rito. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.